Ano? Alin yun? Ano yun? Tinatakwil? Mga kabayan ko po. Mga kapatid mo, tinatakwil na si? Mama, parang tinatakil na po siya. Kasi, di po kami inalagaan po ng paayos eh. Oo na. Lagi po iniisip yun. Kasi, lahat ng pag-iirap po yung ano pa ako. Naintindihan kita. Alam ko yung iyong nararamdaman, yung iyong pinagdadaanan. Andito kami, andito ako. Totoo, tunay yung aking sinasabi na pagmamahal sa iyo bilang anak. Ganon din naman si mama ka business. Yung sige. Sa papa ko po eh. Yung papa mo ganon din. Laban lang. Larap sa mga kahit puti pagbabal sa akin. Parang na-install sa sarili ko po. Parang wala talaga. Ako ay walang kwenta eh. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun na ikaw ang walang kwenta. Nagkataon lang na hindi ka sinuwerte sa naging mga magulang mo dahil na rin siguro sa sitwasyon noon, di ba? Pero ngayon, kita mo naman kung gaano kabait sa iyo ang Panginoon Diyos. Di ba? Andito ka na ngayon sa ka-business family. Andyan, may mga kapatid ka na tunay na nagmamahal, nagmamalasakit sa iyo. Oh, Pasensya na po. okay lang yan, nak. Tsaka dapat talaga ganyan kapag halimbawang meron kang nararamdaman, nalulungkot ka, ugaliin mo na i-open, no? Sabihin sa akin, ha? Makakaasa ba ka ron? Wala po. Dami ko nararamdaman pero wala naman po nag-iwan. Walang ano? Wala nag-iwan sa akin. O dati yun, nak. Dati. Naintindihan namin. Dating kalagayan mo yun. Sorry na po ako mag-isa. Sarili ko po, binubuhay ko po nun. Hindi ko na po iniisip na gusto ko na mawala. Wag. Mali yun, nak, ha? Hindi. Mawala po ito. Lagi ko po iniisip yun. Pero pinatatag ko na lang po. Mali yun, ha? Mali yun. Di ba alam mo namang mali yun? Yung kikitilin mo yung sarili mong buhay. Ha? Di ba? Mali yun, Dexter. Di ba, nak? Masama yun at saka mali yun, di ba? Ha? Kasi, Ha? ako po yung mga eh. Wag mong gagawin yun, nak, ha? Wag mong gagawin yun, ha? Wag mong gagawin yun. Andito na kami. Dapat maging masaya ka na. Yung mga nakaraan, tapos na yon, ha? Iba na ang sitwasyon mo ngayon. Totoo naman lahat ng sinasabi mo eh. Dati, mag-isa ka lang. Ikaw ang gumagawa ng paraan para makakain ng sarili mo. Bagaman musmus pa ang edad mo, maliit ka pa. Naintindihan namin yon at naintindihan din namin na yung sinasabi mo na hindi ka nakaramdam ng pagmamahal sa tatay mo, sa nanay mo at sa iba pang mga kamag-anak. Naintindihan ko yon, Dexter, ha? Nak, huwag ka na malungkot. Gusto ko na naman po yung kahit konti pagmamahalan po. Gusto ko na naman po yun. Kahit kompleto lang po. Nak, si mama mo, di ba, pinuntahan natin. Nag-usap na kayo, di ba? Humingi siya ng tawad sa iyo. Ang sabi niya sa iyo, patawarin
patawarin mo siya sa kanyang mga nagawang kasalanan o pagkukulang sa iyo, di ba? Inamin niya naman eh na nagkulang siya sa iyo. Tapos ang sabi mo ay 100% okay na. Hindi po okay na po talaga sa akin yun eh. Pero yung iiwanan po yung mga kapatid ko, hindi po okay yun eh. Okay na po na huwag na ako, ano eh, basta yung mga kapatid ko lang po. Nag-iwan na po ako kay Lola, basta ako lang po, basta yung kapatid ko, huwag na po iiwan. Naiintindihan kita, kaya lang nakasiba na yung sitwasyon ni mama mo ngayon. Meron na siyang bagong asawa at meron na rin silang mga anak. 'Di ba? Hindi na natin maibabalik yung kahapon, yung nakaraan. Huwag kang mag-alala kasi nandito kami. Lahat ng paraan gagawin namin para ikaw ay magtagumpay. Makamtan mo yung pangarap mo pagdating ng araw. At pagdating ng araw ay pwede mo nang sinupin yung iyong mga kapatid. Ibig sabihin pwede mo na silang kunin para magkakasama kayo. Di ba? Ha? Yung patungkol dyan sa sinasabi mo na lagi mong naalala na sinasaktan ka ng iyong tiyuhin, yung wala kang naramdaman na pagmamahal kahit kanino, kalimutan mo na yon, ha? Kasi nandito na kami. Ka na umiyak, halika na rito, yakap ka na sa akin. Uy, pasensya na po sa drama ko. Lahat Sa naman- iyak ko po. Lahat tayo may drama sa buhay. Lahat tayo merong tinatawag na malungkot na bahagi ng ating buhay, ano? Ating mga nakaraan. Pero dapat, Dexter, maging malawak yung iyong kaisipan na hindi tayo po pwedeng mabuhay sa nakaraan. Ha? Tapos na yon. Ang asikasuhin natin yung ito ngayon at saka yung darating. Diba yung bukas? Napakaganda ng bukas na nag-aantay sa'yo, nak. Kaya hindi po umiiyak po nung nandun po sa sa bahay ni mama. Ibig sabihin ngayon ka lang umiyak. Hindi po. Yung pag-uwi po ng gabi, doon na po umiyak. Yung pagkagaling natin sa kanya. Hindi po umiyak po nun. Oo nga, nung nandun tayo hindi ka umiyak. Pero pagdating dito, nung gabi na, saka ka umiyak. Okay lang yun. Kasi siyempre, lahat naman ng tao umiiyak eh. Ako umiiyak ako. Lahat tayo umiiyak. Hindi normal ang isang tao kapag hindi siya umiiyak. Lahat talaga tayo umiiyak. Ha? Minsan ang dahilan ng bakit tayo umiiyak kasi sa saya at saka sobrang saya ng ating nararamdaman, di ba? May sinasabi na tears of joy, di ba? Napapaiyak ka dahil sa sobrang katuwaan o kasiyahan. Meron ding minsan umiiyak tayo ang tao kasi ay nalulungkot, di ba? O nasasaktan yung ating damdamin. Walang ano ron, walang problema ron, walang masama ron sa pag-iyak, ha? Sige, ipanatag mo yung loob mo. Nandito ka na, ha? Tapos kalimutan mo na yon, lahat ng mga di magandang nakaraan. Tapos na yon. Pwede ko na gawin ko ito lahat ng problema ko po. O ngayon, dahil, yun nga, hindi mo kinikwento yung iyong mga nararamdaman sa loobin, yung iyong problema. Kasi nga, ay wala ka namang makausap, wala kang wala kang mapagsabihan, di ba?
Hindi talaga po sabi. Marami po ako kaibigan pero hindi talaga po. Never po ako nagsabi. Oo, kasi nga, maaring kaibigan mo nga sila, sabi mong kaibigan, pero hindi ka ganon ka panatag ang loob, di ba? Kasi ang isang tao na kapag ka panatag ang loob mo sa isang tao rin, ay hindi ka magdadalawang isip na sabihin, ipahayag yung iyong tunay na nararamdaman, di ba? So ngayon, sana ay maging open ka sa amin, ipanatag mo yung loob mo sa akin, no? Kay Mama Ka Business, ha? Yung loob mo dito sa pamilya natin, ha? Ipanatag mo. Ayun, salamat sa iyo at ngayon ay inilabas mo yung iyong damdamin. But gusto ko pong maging malaya pero ayaw talaga eh. Gustong maging malaya doon sa nakaraan, sa mga masasamang alaala. Gaano ba yan kadalas na nangyayari sa iyo? Araw-araw po. Araw-araw? Tuwing ano po. Tapos araw-araw po. Kasi Tuwing mga hapon po. hapon. Pagka umaalis, Kahit anong oras po. Minsan may litaw na lang po. Kahit gusto ko maging masaya po. Parang nawawala yung pagiging masaya ko. ayun. Naiintindihan ko ha. Kaya pala minsan napapansin namin na parang may malalim kang iniisip, ano? At kumbaga parang bigla-bigla na lang. Halimbawa, masaya ka ngayon, maya-maya konti parang malungkot ka na, no? Yun ang aking personal na pansin sa iyo. So yun pala ang dahilan. Ayoko lang po sabihin po. Ganito. 'Di ba naalala mo yung binanggit mo sa akin yung pumunta tayo sa nanay mo na parang nahagip doon sa ating usapan na ikaw ay merong iniinom na gamot na pampakalma ba yon? Tama? O ilang klaseng gamot ba yung iniinom mo na noon? Nung nandun ka pa sa KKK? KNK? Ilang klase ng gamot ang iniinom mo? Tuwing gabi po. Ilan? Araw-araw po. Kaya nga, ilang klase? Ibig sabihin Kalahati po. Dito po sa kalahati. Oo nga, isang klase lang ba? Yun at yun? Walang iba nga? Ganun lang lagi? O merong mas malaki, merong mas maliit? Kalahati po. Tapos ganyan lang po. Araw-araw po. Ganyan lang. Araw-araw. So, ano kaya nak? Palagay ko parang kailangan mo yun nak. Pampakalma. No? Kasi hindi naman yun i-reseta sa iyo ng espesyalista, ng doktor kung hindi mo kailangan. 'Di ba? Kasi ano yan tawag nito, yun yung tinatawag na depression o labis na kalungkutan dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa nakaraan. Pero alam mo kayang-kaya mong paglabanan yan. Ako po isang tao na nagliliim lang po. Kasi ayun po yung wala na talaga akong masabihan po. Kahit sino po, wala talaga akong masabihan. Kaya isa lang akong taong maliim na kwento. Parang naliliim lang po, nagliliim lang. Hindi ko po talaga sa iba. Nasanay talaga ako mag-isa. Ngayon ba, siguro naman sa ilang araw ka nang nandito sa bahay, mahigit isang linggo, magdadalawang linggo na, di ba? Siguro naman naramdaman mo yung aking tunay na pagmamahal sa iyo bilang anak, di ba? Yung aking malasakit. Siguro naman pwede ka bang magtiwala sa akin na
na yung mga gustong sabihin, yung mga nararamdaman ay sabihin mo kay Papa ka business. Ha? Makakaasa ba ako ron? Ha? Lagi-lagi ha, huwag ka na maglilihim ha. Ha? Kasi na pagka ganyang nakikita kitang ganyan, malungkot, syempre maapektuhan din si Papa ka business, di ba? Lahat kami. Sabihin ko na po, ano po kasi ako, marunong po, isama po, kahit kanina po. Oo na, kumahanga ako sa iyo pagdating sa pakikisama sa mga kapatid mong kagwang, sa mga kuya mo. Sobrang bilib ako, ha? Sa iyong pinapakitang pakikisama. Wala pong wala pong naglilihim sa kanila, di po talaga ako galit sa kanila. Kahit ano po, ay lang po problema ko po. Di kahit isa sa kanila, di po ako galit. Kaya yung yung pagbibiron po nila sa akin, di po ako galit. Di po ako apektado po dun. So ang dahilan ng talagang bigla-bigla kang nalulungkot, yun nga, biglang pumapasok sa isip mo, naalala mo yung mga nakaraan, yung binanggit kanina, no? Yun ang talagang Parang gusto ko po parang masama, gusto ko umano sa tatay ko. anong umano? Gantihan yung tatay ko. Wag, mali yun ha. Mali yun ha. Alam mo Mali po, yun. sinasabi ko na mali po yun sa damdamin ko. Di ko na po inaano yun. Kaya minsan tutulog ko na talaga po. Oh, mali yun ha. At saka anak, sana sundin mo yung yung payo ko sa iyo, yung papaka-business ha. Paunti-unti na kalimutan mo na yung mga nakaraan ha. Tapos paunti-unti ay alisin mo na yung sama ng loob mo dun sa mga taong sa pakiramdam mo ay naagrabyado ka o hindi kaya ay nagkaroon ng kasalanan sa iyo dun sa mga taong may mga pagkukulang sa iyo, di ba? Unti-unti, hindi ko naman sinasabi sa iyo na agad-agad, pero paunti-unti tuturuan mo rin, sasanayin mo rin yung sarili mo, ha? Sa magagawa mo yan na kapag sinunod mo yung sinabi ko kanina na lagi kang maging open sa akin. Ibig sabihin, lahat ng iyong mga nararamdaman, naiisip, ay hindi ka dapat mahiya na sabihin kay Papa ka business, ha? Isa rin po talaga ako mahihain tao. Dito lang po talaga ako na hindi nahiya. Dito lang po ako. Isa talaga po mahihain tao. Dati pa po mahihain tao, tapos di po ako nagsasabi sa iba talaga. Ka-close ko pa po, hindi talaga po nagsasabi po. Naintindihan ko naman yon kasi iba yung sitwasyon mo noon di ba? Tsaka mahirap yung kalagayan mo noon. Naintindihan ko yon. Pero pagka sinunod mo yung sinasabi ko sa iyo, yung aking pakiusap, ay malaking tulong yon, ha? Para maibsan, mawala yung kumbaga kinikimkim sa dibdib, diba nak? Tsaka wag mong isipin yung gaganti ka sa tatay mo, o hindi kaya yung sinasabi mo na kitilin yung sarili mong buhay, diba? O gusto mo nang mawala.
Kasi Minsan po talaga iniisip ko po yung nandun pa po. Minsan iniisip talaga yun kasi pag gutom talaga ako, wala talaga ako po umano. oo. Eh dito ba hindi ka naman nagugutuman dito na, di ba? Dito naman, hindi ko na po iniisip Dito, hindi ibig sabihin ay 3 beses ka lang pwedeng kumain sa loob ng isang araw. Hindi ganon, ha? Basta gusto mong kumain ka lang. Kahit na ilang beses pa yan, kahit paulit-ulit pa yan. Ha? Walang problema yon. Matutuwa pa ako. Ha? Hindi po Kita mo si Kuya Bong. Di ba si Kuya Bong? Pagdating kakain, di ba? O mamaya-maya kain ulit. Tapos mamaya ulit kain. So, ibig ko sabihin, hindi lang 3 beses, no? Kasi dito nak ay tawag nito pwede yung ganun. Ibig sabihin ay walang problema kahit na ilang beses ka kumain, ha? Walang magtatanong sa iyo na bakit kumain ka na naman ganun, ha? Bakit naranasan mo ba yan dati na merong nagko-question sa pagkain mo? madami na po. Maraming beses na. O yun, alisin mo na yun, ha? Dito as long as hanggat gusto mong kumain kahit na anong oras, halimbawa nagising ka sa gabi, gusto mong kumain ka. Kasi hindi naman nawawalan ng pagkain dyan, di ba? Dami na po nagampun sa akin dyan. Pero inusa mo po kasi iba yung trato po nila sa akin. Iba yung trato sa iyo. Iba po. Sobra. Kaya umakayos na lang po ako. Kahit labag sa loob ko, gusto ko magpaalam. Pero hindi na po ba, hindi na talaga ako ano yun. Eh dito ba sa feeling namin, sa ka-business family, ay kumusta naman yung aming pagtrato sa iyo? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Wala po akong balak umalis po dito. Tawag na ito, meron ka bang hindi nagustuhan? Wala po. Ayun lang po yung ano ko yung nararamdaman ko yung bata pa po. Ayun lang po nararamdaman ko. Wala po hindi nagustuhan dito. All po. All. Naging masaya po ako dito. Ayun, nak ha, makakaasa ba ako ron na huwag mong papayagan yung sarili mo na nag-iisip ka ng ganon, ha? Masama kasi yun, mali na masama pa yung gumanti sa mga taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda o hindi naman kaya ay itilin Hindi po, ano? yung sarili Ibig mong sabihin po, buhay. banti po. Ibig sabihin po, banti. Pag nakapagtapos po ako, parang gusto ko po pag malaki sa nila na ito na ako ngayon. Oo nak, syempre naman. At tutulungan ka namin. At ano yun, tawag nito, maganda yun. Dapat yun ang gamitin mong parang inspirasyon, diba? Na magsisikap ka talaga na maging matagumpay pagdating ng araw para maipakita mo sa lahat, no? Maipakita mo sa lahat na yung dating Dexter na ganun ang kalagayan ay ibang-iba na ngayon. Eto, 'di ba? Isa ka ng college graduate, no? Meron ka ng tinatawag na pinanghahawakang titulo. Meron ka nang napatunayan sa sarili mo. Okay 'yun, walang ano 'yun. Okay 'yun na pagdating ng araw, puntahan mo, balikan mo sila at syempre kung hindi ka man nila nagawa ng mabuti nung mga nakaraan at matagumpay ka na pagdating ng araw, ikaw ang gumawa ng kabutihan sa kanila, 'di ba? Okay ba sa iyo 'yon? Ha? Ha, Dex? Oh, ganun. Minsan po nakulo ako paggabi. Mm. Pero ayaw ko pong Gusto mo ganito?
Gusto mo ba, kasi magkahiwalay kayo ng higaan ni Kuya Boogie, di ba? Gusto mo sa isang kwarto lang kayo? Ayaw mo? Magkahiwalay kayo dapat. Kasi kung halimbawa dyan sa mga pagkakataon nalulungkot ka, eh, pwede ka makipagkwentuhan kay Kuya Boogie. Hindi kaya pwede mo kong tawagin. Minsan po, tinutulog ko na lang po pag ano talaga eh. Tinutulog ko na lang po. Minsan nakatulog na lang talaga po ako. Pagising ko, wala na po. So yun nak, asahan ko yun ha. Yung open ka sa akin at saka hindi mali at hindi masama na ang tao ay umiiyak kahit lalaki ha. Oo, normal yun. Sige na, magpahinga ka na. Kumain ka muna roon. Ha? Sige na. Ay, yakap na kay Papa. Yakap. Na malungkot ha. Andito kami lahat ha. Sige na. Pasensya na po sa bala. Okay lang. Sige na. Ayan. Kain ka, gusto mo kumain? Ha? Marami tayong ulam, di ba? Yung niluto ni Kuya Bay. Pagka gusto mo mag-basketball, pwede mo kunin yung bola, gusto maglaro-laro, no? Manood ka ng TV, pwede. Lahat ng gusto mong gawin para malibang ka. Ha? So yun na mga ka-business, dito ka, folks. Nagulat kami. Buti nakuha ni Boogie yung camera kasi mahalagang pangyayari ito eh. Opo. Ano po sa buhay ni Dexter. Iba yung ano niya kanina. Diba po? Depressed. So yun po mga ka-business, kumbaga hindi naman lagi-lagi pero sinusumpong. Opo, talaga. Sinusumpong siya. Nakakabigla nga yung iba niya. Yung nadatnan dito na nakapag-on tayo ng camera. Matagal ko na siyang kino-comfort dahil nga po sa talagang iba yung itsura niya. Yung aura niya kanina. Iba yung itsura niya. Tapos iba yung pag kinakausap mo, parang hindi siya si Dexter. Opo. Opo. So yun po mga ka-business, hindi pa ito alam nila Mrs. Ka-business, nila Papa Dins. Kaming dalawa lang ni Boogie kasi nag-uwian na yung mga kagwang eh. Hapon na po kasi. Kailangan itong Pogs ay kailangan gumawa tayo ng aksyon. Hindi po pwede yung ganyan. Opo. Diba? Sobrang awang-awa ako sa kanya mga ka-business, grabe. Ang hirap pala, ganyan pala ang mga nandi-depress. Ganyan pala yan. Kaya humahantong sa ibang pagkawala sa sarili. Ayun na mga ka-business, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko yung aking trabaho o mission dito kay Dexter po mga ka-business, gaya ng aking ipinangako po sa inyo, sa kanya nung umpisa pa lang. Baka bukas din, no? Ano tayo, i-consulta natin mamaya po pag ikukwento ko ito kay Mrs. Ka-business at saka kay Papa Dins. Grabe, iba yung niya kanina po mga ka-business. Si Iba Boogie talaga. Hindi ko ng mga ayang araw, boys. Oo. Ngayon ko lang naintindihan yan yung depression. Kasi kalimitan na encounter natin yung kumbaga parang malala na.
yung wala na sa ayos, wala na sa wisyo, wala na sa sarili. Pero ito, kumbaga malaki pa chance agapan natin ito. So God bless sa atin lahat mga ka-business, at salamat po na marami. Pag-pray nyo po mga ka-business, tulungan nyo kami, pag-pray tayo. Pag-pray natin si Dexter po. Nakikisuyo po kami please mga ka-business. Ngayon kanina